bati ko sa lahat. Kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa kumpanya. Kung ikaw ay interesado, maaari mong ihinto. Iminumungkahi naming pag-aralan ang lahat ng mga parameter ng organisasyong pinag-aralan ng mas malapit. Ngayon ay ihahambing natin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng Korporasyon PROCEPT BioRobotics, ticker, CCA. Ang pagsusuring ito ay batay sa impormasyon noong Hunyo 28, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Organisasyon PROCEPT BioRobotics na bibilang sa subkategory. Therapeutic Medical Equipment, 43 kumpanya ang nakikibahagi sa pagtatasa. Makikita natin ang mga desisyon sa mga order sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanyang pinag-aralan, minus 6.5 sa 10 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 2.5 puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw, sa loob ng balangkas ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan, makikita mo na ang average na resulta para sa US stock market sa kabuuan ay 1.8 points. Laban sa minus na rating, 6.5 puntos para sa kumpanya PROCEPT BioRobotics. Sa pamamagitan ng paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng kumpanya PROCEPT BioRobotics Corp. At mga subkategory na kumpanya, makikita natin na over 12 months ang shares PROCEPT BioRobotics Corp. Nagpakita ng dynamics ng minus 3.2%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa 2% subkategory. Market capitalization ng organisasyon PROCEPT BioRobotics nagkakahalaga ng 3.15 bilyong dolyar. At ang capitalization ng subkategory ay 66 bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay $0.35 bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay 9 bilyong dolyar. Paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi PROCEPT BioRobotics Corp. Sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 4.743%. Ang book value ay 4.376%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang organisasyong pinag-aralan ay may mga obligasyon sa utang na $0.081 bilyon. Ang utang sa book capitalization ay nagkakahalaga ng 21% ng kapital. Resulta sa mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, mabuti 1 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 0. Na may average sa subkategory na 425.2. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus $70 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Ang ratio ng halaga sa kita ng kumpanya ay 12.6. Ang average sa subkategory ay 5.6. Pagsusuri ng halaga ng merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus 1 punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay $250 milyon. Ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan ay hindi alam. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus 1 punto. Ang margin ng benta ay minus 36.2% na may average na 1.3% sa subkategory. Pagtatasa ng marginality sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategory ay 2.338%, na 103% mas mababa kaysa sa market capitalization share.
Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay $4,165,000. Habang para sa subkategory ito ay $2,053,000. Pagtatasa ng dami ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus $119,200. Average sa subkategory, $4,800. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay $329,000. Subkategory, $369,000. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 12.8%, kumpara sa subkategory average na 4.9%. Tagapagpahiwatig RES 14 na nagpapakita ng antas na 43% para sa kumpanya Procept Bay Robotics Corp. Para sa subkategory, ang antas na ito ay 53%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay nasa $56.72. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang $78.34. Pumunta tayo sa talahanayan ng order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyong ginawa sa isang partikular na panahon ng sistema ng impormasyon at sanggunian. Guru Markets, libre at bukas ang akses sa talahanayan ng order, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga securities Procept by Robotics. Sistema ng impormasyon at sanggunian Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Magbukas ng sell trade sa $56.71. Bukas ang order dahil medyo mababa ang valuation ng kumpanya. Ginawa ang valuation ng kumpanya gamit ang index valuation method ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 37.24. Ang stop loss ay nakatakda sa 76.58. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ang deal ay independenteng naayos batay sa mga resulta ng session noong Hulyo 28, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, INFA, ay ang pangunahing transaksyon sa pagbili. Ang video ng pangunahing deal ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang pangunahing o pagbabalanse. Ang kabaligtaran na order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets.